Hello, good evening mga people. Dito naman po ako sa aking trono, sa aking opisina. Akin po ituturo po sa inyo itong paano gumamit ng ESR meter kasi matagal ko na po itong hindi naituro sa inyo kasi nabisi po ako noon dahil may trabaho. Ngayon ay may panahon tayong ipapakita. Yan. Kukunin ko po ang isang ESR meter. Bubuksan ko po yan. Yan. Yan po ang ESR meter. Sa taas scale, sa baba yung mga data. Yan po. Yung red, yung magsimula tayo sa taas sa scale. Yung 1 ay 0.1 microfarad to 0.9. Number 2, 1 microfarad to 9 microfarad. Number 3, 10 microfarad to 99 microfarad. Number 4, 100 microfarad to 10,000 microfarad. So, yung red color po dito nakikita nyo ay bad po yan. Yung yellow is fair. Yung green color ay good. Yung blue naman ay mga capacitance ng mga kapasitor. Yan. Pag nakapunta sa pula, yung needle, alam mo na sira po yan. Ngayon, kukunin ko yung charger, ipaplug ko po yan sa AC at siya ay magsusupply ng 12 volt sa ESR meter. Yan, plug ko na, ready na po yan. Oops. Yun, nagkaroon ng yellow color indicator, ibig sabihin may power supply na sa ESR meter. I-short ko yung probe, ibig sabihin mayroon continuity. Magkaroon ng blue indicator maliban sa yellow color. Meron po yan din pan-adjust, katulad din po yan ng isang multi-tester. Yan, mayroon po siyang 0 ohms adjust. Yan po ang mga detalye ng number 1, 2, 3, and 4. Kung saan ang mga capacitance ay naka-assign sa number na po yan. Kung sa 0.1 to 0.9 microfarad, doon ka mag-focus sa 1. Yan po ang pag short ng dalawang test probe, karoon ng blue indicator, ibig sabihin may continuity po sa tester at dyan ka mag zero adjust para ma-center mo ang zero. So kukunin ko po itong isang, ayan, isit natin sa 0 ohms adjust. Ito, pakita ko sa inyo itong inverter board ng refrigerator LG Collins. Siya po ay iti-testing natin sa ESR meter sa in-circuit board testing. So bukas na po. What's up guys? Good afternoon. Nandito na tayo ngayon sa pagpapatuloy po nitong aking sa kunting tutorial, pagtulong po nito sa inyo na yung hindi pa nito kung anong gamit nito Kasi ako rin nabaguhan din ako nito Para matapos na itong ating pag-vlog na itong kung paano gamitin itong ESR meter sa in-circuit board at saka sa actual. Hindi tayo gagamit ng capacitance meter o hindi tayo gagamit ng multitester. Ito lang para masubukan natin 1,800 kung kaano ko nito kabili. Tapos nagbayad pa ako ng 700 balikan sa LBC sa aeroplano kasi nang dumating ito sira, hindi gumagana yung meter. Lampas din ng 2,000 ang ginasta ko nito. Okay, simulan natin. Dito muna tayo magsisimula. Ito po ay
power supply ng LED flat TV, 24 inches. Ang value po niya ay 33 microfarad input filter, 450 volts. Dito tayo mag-testing 33. Parang sira man pala t-shirt. So dito po yung 33, kung saan banda yung 33. 33. Number 3. So between 10 microfarad and 99. So pag dumating sa pula, sira. Pag dumating sa yellow, ikaw bahala magdesisyon kung palitan mo o hindi, o pwede pa siya. Ito talagang swabing okay pa. Okay, tingnan natin. First time. Tingnan nyo lang ha, wala kayong kukurap. Ito yung isa meter. Short natin. Uy. Hindi pala nakasaksak yung adapter na 12 volts. Yan. Okay, short. Okay. Okay, testing. Okay. Number 3 ha. Ayan, naka-green. Naka-green po siya. Ayan. Hirap. Oh, palitin ko ha. Ayan. Green. Okay. Naka-green. Ito. Parang kalawangin yan eh. Ako na Hanap tayo. .470 microfarad, 470, so naka-parallel. 470, dalawang 470 connected in parallel, will be added. 470 plus 470, so nearly 1,000. So posible nasa number 4. Yan, 100 to 10,000. So dito yan sa 4. So dito tayo magpo-focus sa 4. Yung 3 to 1 wag tayo doon. Ito yung 4. 100 microfarad up to 10,000 microfarad. Oh. Tirahin na natin. Okay, hindi nagpula. Nasa green. Yan po, naka-green. Hop, tanggal. Balik. Ayan, green. Kasi nagpula yan, pag nakapula yan, saka mo na bubunutin ang kapasitor. Tapos testara mo na ang capacitance meter. So, dito naman tayo. Ito, nakahiwalay. $10 microfarad. Ito, 10 microfarad. Saang area? Ang 10. Saang area yung 10 microfarad? Dito, number 3. Dito, number 3. Saan na charger mo sa ano? Okay, tira. So igani kayo nunay. No, charger doon, nakita. Wala na dun ah. Nandito na, no? Oh, binaba ko na. Naglinis ako eh. Ito po, take note nyo po ito. Yung interesado lang. Take note. Ako rin, interesado rin ako dito. Kasi bago lang ito sa akin. Di bali ganito eh, kahit nakapikit yung mata mo, kabisado na ito kahit patwad-tuwa rin. Ito, baguhan pa lang ako nito. Tingnan natin kung paano gamitin ito. Kaya i-share ko rin sa inyo. Habang natututo ako, mayroon din kayo share. So, tapos na ito. Iba naman, mayroon pa. Mayroon pa yan, oh.
Yan. Yan. Meron pa. Dito naman tayo sa LG circuit board, LG freezer R600 inverter dito. Nag-error po ito siya ng 6 blinking. So, titistin natin yung input filter. Value nito ay 150 plus 150. So, 300 microfarad. Dito yan. Pag 300 microfarad is above 100, dito siya. Anong number? 4. Dito sa ibaba, number 4. Huwag tayo magpupuko sa 3 to 1 ha. Sa 4 lang. Dari. Dari oh. Ano mo? Ayan. Okay, walang naghahawak. Mahirap. Dapat talaga may cameraman. Yan. Bitawan ko ah. Yan. Wala. Balik ko. Yun. So number 4, naka-green. Okay, pag naka-green. Pag yellow, okay pa. Pag nagpula yan dito, ano ibig sabihin? May problema na ang kapasitor. So anong gagawin? Bubunutin. Itong klaseng board, back to back yan. Ayan o. Magsulda pa dito. Magsulda pa dito. So mahirap po ito. Masisira po ang board. Kung gusto mong malaman kung sira ang kapasitor, susuldahin mo pa. Tapos pagbunot mo, nadala pa yung PCB. Lalong lumaki sira. So ito ang gagamitin mo. So this guys, huwag natin bunutin ito kasi hindi umabot sa pula. So next. 330 microfarad. Ayan, ito. 330. So lampas ng 100, sa 4 pa rin siya. Dito sa 4. Itong 4. Daladala ko. Yan, 100. So dito rin yan sa green. So ano yan? Ayan. Naka-green. Ayan. Malakas. microfarad. Itong maliit. Ito. 22. Ano yan? 22. So, number 3. Between 10 at saka 99 microfarad. Number 3. Dito. Sa taas ng 4. Yan yung 4. 4, 3, 2, 1. Mister. Oops. Nasa green pa rin, malapit na mag-yellow. Yan po. Malapit na mag-yellow. Bitawan ko. Balik ko. Yan. Malapit na mag-yellow. Yan. So, reading dito sa 10 microfarad sa blue between
2.8 ohms at 1 ohms. So dito yan. Nasa dito yan. Ibaba ng 3. Yan. So okay pa itong kapasitor. Dito naman tayo isa. $47. 47. So dito pa rin number 3. Number 3. Okay, green pa rin. So tapos na ito. Ano natin, isang tabi. Ito. Charger ng cellphone, may power supply oh. Testingan natin. So tingnan natin ang value. Una sa lahat, tingnan muna natin ang value. Tapos dito partner yan eh. 2.2 microfarad. 2.2. 2.2. So number 2 between 1 microfarad at 9 microfarad. So number 2 dito sa taas malapit sa 1, between 3 and 1. Okay, sundot aba sa pula. Ayan, nasa pula po. Yan. Bitawan ko ha. Kaya pala. Yan. Yan, nasa 12 ohms na siya. Malayo na. Nasa pula na, 12 ohms. Kasi dito between 1 at saka 10, yung 1 3.5, yung 10 2.8. Ano ba ito? 2.2 pala, 2.2. So between 3 and 2 ohms. Malayo. 12 na. So sira na ito. Mahina na. Baklasin natin. I-pause ko muna. Nag-reading ko siya ng pula. Dito sa 2.2 microfarad. Dapat ano dito siya. Between 3.5 at saka 2.8 ohms. Baklasin natin. Parang okay pa ito baka dito at sa board dito, sa design ng board. Wala. Tingnan natin yung pinaglagyan ng kapasitor dito. Dito yan. Yan, dito yan. Testaran natin. Walang reading. Walang reading. Kasi binaklas na yung kapasitor. Testaran ulit. Oh, pula. Guys, may nahuli tayo guys. Wala na ha. Basta nahulog. Lapitin lang natin. Yan, kita niyo na. Ayan o. Pula. Sa pula. Ano ito? 2.2. 2.2. Nasa
Sama yung 2.2. Number 2. Oh, pula na. Testaran natin ng aking capacitance meter. Kapag na dito nga. Ito, testaran natin. Kaso pag capacitance na, hindi na ako gumagamit nitong tester. Ipakita ko siya kung anong kaibahan. Yan. So tingnan natin yung yung may regla, si pula. I-switch natin sa RX10. Pangki. Mayroon pitik. Ayan, diba? Oh. Pitik. Okay pa dito sa tester. So wag ito sinungaling. Kukunin ko yung aking capacitance meter, ha. Ito na po, capacitance meter. Test natin. Set natin sa capacitor. Select ohms, voltage, nanofarad. Yan. Nakaset na po siya sa capacitance. Nasaan yun? Ito ba? 2.2 microfarad. Nagpula sa ASR. Dito naman sa tester, okay naman. Kaso pumipitik tapos bumabalik. Pitik tapos balik. Hindi kaya ito gamitin sa kapasitor. Ayan. 2.5. Ano ba? Okay pa. Ewan ko yun. Dito. Pula. Baka wala ng katas ito. Baka wala ng oil. Tingnan natin sa sparking capacitor tester sparker. Kukunin ko doon. I-spark natin.